Let's have question number 21. Which assessment form is consistent with the saying, the proof of the pudding is in the eating, no? A, contrived, B, traditional, C, indirect, or D, authentic. Ulitin ko lang po, no? Which assessment form is consistent with the saying, the proof of the pudding is in the eating? All right. It's okay. It should be letter D, authentic, no? Parang para masabi mo na masarap ang isang pudding, no, hindi mo naman pwedeng pag-aralan lang siya. Dapat nilalasap mo siya. Okay po, no? Dapat kinakain mo siya bago mo siya mapag-aralan, bago mo siya maintindihan. Ganon din po sa pagkatuto ng ating mga bata, no? Hindi sapat na nakikita mo siya, hindi sapat na naaral mo siya, dapat nararanasan mo siya. At anong klaseng assessment po nagbibigay ng karanasan sa mga bata? Yan po ang letter D, authentic. Okay? Sige, no? So kapag traditional, ito po yung paper and pen test. Kapag po authentic, mass performing of a task, more on real world po ang ginagawa. Kung sa traditional, nagpapatest ka, 1 to 60, 1 to 100, identification, multiple choice. Pero kapag authentic, magpapadebate ka, magpapa-roleplay ka, magpapagawa ka ng project, no? Bakit po? Kasi po sa authentic, mas karanasan yung tinitingnan. Mas karanasan po, no, yung binavalue. So the students will be able to deeply grasp, okay? Or deeply understand the particular lesson, no? Sige, next question number 22. Which of the following is in congruence with experiential learning when teaching a topic about the life of Rizal? A, watching a documentary about Rizal. B, reading his works such as No Limitang en el Filibusterismo. C, a day tour in Fort Santiago in Luneta Park. Or letter D, attending a lecture focusing on the accomplishments of Rizal. Okay? Sige po. Sabi daw, Team Bloom, dapat creative tayo sa picture mamaya, no? O, sige po. Sige, creative daw ho, no? Okay, sige. Okay, which of the following is in congruence with experiential learning when teaching a topic about the life of Rizal? Sabi po dito, the clue, the keyword we have in here is, ayan na nga po, no? Experiential learning. Oh, interesting mga kababayan, attending a lecture, no? Ang sagot ng taong bayan. Oh, mga kababayan, nakita niyo po dito, experiential learning po, no? Experiential learning po ang tinatanong. Pag sinabi pong experiential learning, experience talaga. Saan po mararanasan ng bata itong si Rizal? No, sabi ko na naman po sa inyo, uulitin ko po mga kababayan, no? Makikita niyo po diyan, lagi na magpa-function na naman yung tipong saan ba gagalaw yung bata? Baka naman sa 3 choices, dyan nakaupo lang siya, mga kababayan. Diba? Una sa lahat, watching a documentary, diba? Nakaupo lang siya, passive recipient, di po yan pwede. Letter B, reading his works such as No Limitang en el Filibusterismo. Nakaupo lang sila, passive receiver lang po, no, ng knowledge from the book, no? Ano pong pinagkaiba nun sa letter D? Si letter D, attending a lecture that focuses on accomplishments of Rizal. Kahit sino pa po yung mag-discuss dyan. Halimbawa, no? Oy, magle-lecture si Coach June, no? Tungkol sa Rizal. Kayo din naman po, kaya nyo din mag-lecture kay Rizal. Paras lang tayong nag-lecture kay Rizal. No? So kung hindi siya effective sa inyo, malamang hindi po siya effective sa akin, no? Hindi rin po siya experiential. Saan po natin makikita ng experiential? Saan po natin makikita ng experiential? Letter C, a dator, di ba? Diba? So, a dator in Fort Santiago in Luneta Park, kasi doon makikita nila, sheesh, totoo itong mga to, no? Totoo itong yapak ni Rizal, di ba? Yung mga huling yapak niya bago siya patayin. Ay, totoo to, merong may figure dito nung nagsusulat siya ng Mi Ultimo Adios. Ay, ito yung mga relics, ito yung mga realia, di ba? O di ba po, sa mga ganung punto mga kababayan, experiential po ang learning, no? Clear po ba mga kababayan? Makita nyo, A, B, and D, nakaupo lang si Bagets, no? Nakikinig lang siya. O di kaya nagbabasa lang siya, nanonood lang siya. Pero kay letter C, B, talaga man, nagtutur yan, no? At sabi nga po, halimbawa, kahit po kayo, tanungin ko ngayon, no? Naalala nyo po ba lahat ng mga tinuro sa inyo ng high school kayo? Hindi po, no? Pero maalala nyo po ba yung nag-field trip kayo? Yes po, di ba? So, yun po yung halaga ng experiential learning, no? Sige. Alright, let's have our experiential learning emphasizes hands-on, real-world experiences. Okay? Ayan po, no? So, ayan po yung halimbawa na makikita natin sa may Intramuros. Okay? Let's have question number 23.
Magkunwarian na lang po kayo, no? Sige, meron na palang sagot. Question number 23, what makes the addition of contemporary issues in social studies significant to the learners? The answer is letter B, it gradually makes them informed individuals and responsible citizens, no? Tumpak, alright? Kunwari na lang po, no? Sige po. Pag-usapan po natin. Letter A, sabi niya, ang tinatanong po dito, contemporary issues, no? Pinag-aaralan po ito anong grade? Grade 10 po. Grade 10, Araling Panlipunan, contempt po yan, contemporary issues, no? Letter A, it helps them understand new events in the past shaped by our history today. Anong pinupunto dito? This is world history. Again, that is world history. Kasi events in the past, Letter C, it equips them with knowledge on how to manage and use resources to meet the human needs, di ba? Ano nga po kasi yung pag-aaral, no? What do you call the discipline that studies how we manage our limited resources in view of our unlimited wants and needs? Ang sagot po doon? Economics, di ba? Letter D, it instills in them the appreciation of our Asian heritage and culture, Asian studies, Asian history, di ba? So yan po yung mga nakikita natin, A, C, and D, okay? Yung ibang grade level yan. Pero to letter B, it gradually makes them informed individuals and responsible citizens. Gawa nga po na kung ano yung mga nangyayari ngayon, ano yung mga problema dinaranas ng mga estudyante ngayon, yan po yung nakikita natin sa letter B. Yan po yung nakikita sa contemporary issues, no? Pinag-uusapan yung isyong pangkapaligiran, pinag-uusapan yung isyong pangkasarian, pinag-uusapan yung mga isyong pangkaligtasan, no? At talaga namang very much invested ang mga bata dyan. Ewan ko po kung sa amin lang, no? Pero nung nagtuturo pa po ako ng high school, ito pong grade 10, yan po yung isa sa mga paborito ng mga bata. Gustong-gusto nilang pinag-aaralan ang mga isyong napapanahon ngayon, no? Sige, let's have question number 24. Which is an example of an open-ended question in teaching history? A, is Jose Rizal a member of the Katipunan? B, is it true that Simon Bolivar is the national hero of Colombia? C, what could have happened if the Philippines was not colonized by Spaniards or Americans? Or letter D, did Bonifacio and Aguinaldo have a personal conflict with each other? Dear mga kababayan, no? Tingnan natin. The correct answer is, malamang, it's letter C, no? Sabi nga po dito, open-ended. So merong kalayaan ng mga estudyante na sumagot, no? Merong magkakaibang sagot po dito. Unlike kay letter A, it can be answered by yes or no. Letter B, true or false. No, letter D, yes or no na naman. Si letter C, what could have happened, no? If the Philippines was not colonized by Spaniards or Americans. Para kumbaga, pinapag-isip mo yung mga bata, ano nga ba yung implikasyon? Eventually, magiging Kristiyano pa ba tayo? Matututo pa ba tayo ng Ingles? Ano kaya mangyayari, no? So, ganun po yun. That's an open-ended question, no? Yes, you're right. Teacher JM, no? Ang open-ended question, yan po yung tinatawag natin na ano? Yan po yung tinatawag natin na divergent question. Samantala itong A, B, and D, yan po yung tinatawag natin na convergent question. Dahil kapag po convergent mga kababayan, para bagang, para bagang. Isa lang po ang sagot. Okay? Kaya sabi ko, isa, convergent. Ano ang number 1 na internet daw sa Pilipinas? No, ngayon ay converge. No, kunwari na lang. Let's have question number 25. What can Teacher Eric employ to promote collaboration among his students in social studies class? A, writing an essay. B, role-playing. C, painting. Or D, accomplishing an individual performance task. No? Once again, what can Teacher Eric employ to promote collaboration? Diba? The keyword in here is collaboration. Pag collaboration, madami po sila. Writing an essay, ikaw lang mag-isa dyan, be. No? Accomplishing an individual nga, be. So, ikaw lang mag-isa dyan, be. Painting versus role-playing, saan po madalas ang collaboration? Mas madalas yan sa letter B, role-playing, no? Kasi naman sabihin mo sa mga bata, sige, mag-role-playing nga kayo, no? Individual to, sigaw ng pugad la. Ano ba yun? Paano sila sisigaw ng pugad lawin? Isa sila lang mag-isa. Siyempre, dapat by group. Okay po. Let's have question number 26. Teacher Mark asks his students to critique a painting of Juan Luna, no? What cognitive level of learning does he develop in his students? A, applying. B, creating. C, evaluating. Or D, analyzing, no?
Sige, recorded po ba ito, Coach? Yes po, recorded. By the way, para po sa mga bisita natin na hindi taga-Gurong Pinoy, yung recording po ninyo, makukuha nyo din po dun sa same link na binigay ko po sa inyo, no? So pagkatapos po ng session na ito, pindutin nyo po yung link na yon at mapapanood nyo po ulit yung video. Para naman po sa mga member ng Gurong Pinoy, syempre wait lang po ulit, na-download ko lang ulit, pa-process ko lang ulit, at ipupost ko po dyan sa group po natin, no? Sige, so once again, Teacher Mark, ask students to critique. Critique a painting. Kapag po critique of a painting, that is letter C, evaluating. No? Sige. So ito po yung ating Bloom's Taxonomy, Bloom's Revised Taxonomy. We would see. Mag-uumpisa yan sa remembering, rote memorization, understanding, applying, analyzing, evaluating. So ibig sabihin ng evaluating yan po isang higher order thinking skills, no? So basically dito, mapasok na yung question na, can the learner justify a stand or decision? No? Ini-evaluate na niya, kinikritik niya, ginajudge na niya, no? And that entails, no? This evaluation entails a higher order thinking skill. Okay pa? Sige.